Marami sa atin naghahangad pumuti, pero sila isinusumpa ang sobra nilang kaputian, mga albino. Hanggang ngayon, wala pang natutuklasang gamot ang medisina para sa kanilang kondisyon. Kaya ang kanilang pakiusap, huwag naman silang pandirihan at katakutan. Noon pa man, laman na ng mga kwentuhan na nababalot daw ng kababalaghan ang probinsya ng Siquijor. Pero ang ilang mahiwagang nilalang dito, hindi raw likha ng malilikot na imahinasyon. Sabi ng iba, ang mga anak yan ng yung engkanto, pero hindi. Hindi, kasi walang engkanto dito. Sa katunayan, bawat barangay nga raw sa bayan ng San Juan, may gumagalang mga uging o albino. Isa na rito si Lolo Crescencio, 69 years old, isang albino, o yung mga taong may sobrang puting balat. Ang mga albino na gaya ni Lolo Crescencio, minsan tinatawag din silang anak araw. Pero ingat na ingat nga raw sila sa pagbibilad. Madali raw kasing mamula at magpantal ang kanilang balat kapag nabilad ng matagal. Makidi yung lakmata din ang magagaw ko sa mainit. Ang akong mga pulapod panit. Bagamat may nakakatakot nga raw na imahe ang kanilang lugar, walang balak sina Lolo Crescencio na lisanin ito. Dito raw kasi sila nakatagpo ng katahimikan sa kabila ng kanilang kondisyon. Samantala, sa kalapit na barangay naman ng Tubod, hindi matahimik ang kalooban ni Cherry. Sinisisi raw kasi niya ang kanyang kakaibang kulay kung bakit hindi siya swinerte sa trabaho. Nung simula nang nag-apply nga ako doon sa Manila, sabi nila sa akin, baka hindi ka marunong magtrabaho. Then, sinagot ko naman sila, ba't hindi mo subukan? Takot silang baka anong mangyari, tinitingnan nga lahat. Chinichik. Gayunpaman, hindi naman daw naging hadlang ang kanyang pagiging uging o albino para makabuo siya ng sariling pamilya. Ang ikinatatakot lang ni Cherry, baka raw magmana sa kanya ang kanyang panganay. Sana hindi magmana sa akin. Sana hindi na nila kami inaapi. Sana hindi kami pinagsabihan ng mga masasakit na salita. Kasi may damdamin din kami masasaktan eh. Isang congenital disorder ang albinism o pagkakaroon ng maputing balat. Kasama rin kasing naisasalin sa nagiging anak ang genes na pumipigil sa katawan na mag-produce ng melanin o yung substance na nagpapaitim ng kulay ng balat at buhok. Since ang pasyente walang pigments na pinoproduce o kung meron man napakakonti, maaari silang very prone to ultraviolet damage dahil ang pigment sa ating balat or yung melanin ay nagbibigay ng proteksyon laban sa araw. Okay? Ngayon, pag ikaw, wala kang proteksyon laban sa araw, you are prone to tinatawag na mga skin cancers. Ang mga taong may albinism, kalimitan ding hindi normal ang paningin. Mga Pilipino. Kahit sa murang edad, mabilis na raw lumabo ang paningin ni Graciela, isa ring albino. Dahil dito, 2 beses na raw siyang nag-grade 5. Mula sa pag-aapi ng Espanyol. Pero ang halos dumurog daw sa pagkatao ni Graciela, pati na sa kanyang mga magulang, ang panunuya ng ibang tao. Nung pinagliliko yan, nakita ko yung sasaong mais sa daan. Kinuha ko yung buhok. Tapos, inimas ko ng ganun yung buhok niya. Yung mga kapatid ko, maputi lang, hindi ganyan. Bagamat hindi normal ang tingin ng iba sa mga albino dito sa atin, mas masahol ang trato sa mga albino sa ibang bansa katulad ng Tanzania sa Africa. Doon, di umano,
pinapatay ang mga albino. Wala rin daw dahilan para pandirihan ang mga albino dahil ang kanilang kondisyon hindi nakakahawa. Yun nga lang, ito'y namamana. Sa bayan ng Bacara sa Ilocos Norte, ang magkapatid na Ronald at Ryan parehong dinapuan ng albinism, kaya magkatuwang kung kanilang sanggain ang mga panunukso. Kung pinakamasakit siguro, yun, yung mga pinaglihi sa araw, anak araw, kambal ng araw, parang gano'n. Yung mga bata, talagang natatakot sila kasi akala mga iba kami. Bakit kaya sinasabi nilang anak ng araw? Anak ako ng tatay ko, but anak araw? Ngunit ang mga pangungutya, pinaghugutan nila ng inspirasyon para may marating sa buhay. Katunayan, pareho silang nakatapos ng kolehiyo. Si Ryan, nahilig sa musika. Si Ronald naman, naging guro sa elementarya. May sabiran niya ba ang accepted na kasi may mga binigay rin si Lord na iba sa amin. May purpose siya na ganito kami. Hindi rin tuluyang hinayaan ni Grace na mawalan ng kulay ang kanyang mundo. Sa sarili niyang paraan, humanap din siya ng remedyo. Paano yun? Lagi ka nakasuot daw ng long sleeves? Tama ba yun? Pag medyo po, opo. Pag medyo po mainit, para hindi ako magkakapikas or iniingatan ko yung skin. Tapos yung kilay mo, kinukulayan mo. Kaunti lang po. Kaunti lang. Bakit? Bakit kailangan mong, maski pa paano, ikuble yung kondisyon mo? Gusto ko magkaroon ng kaunting kulay. Ayaw mo rin syempre sigurong pansinin ng tao? Ganun ba yun? Ganun. Parang ganun na rin po. Ito yung panganay ko anak, si Christian. Okay lang naman, hindi nagmanang kulay sa akin. May sarili na ring pamilya si Grace ngayon. Nagtatrabaho bilang caregiver. Sapat na raw itong patunay na bagamat albino siya, punong-puno pa rin ng kulay ang kanyang buhay. Kasi di ba dito sa Pilipinas, ang daming tao gustong pumuti? Ako po gusto pumitin. Ako po, hindi ko po dinadaan sarili ko kasi tinitingnan ko po yung ibang mas diferensya sa akin. Ano nga po, mas silang medyo nakawawa sa akin kasi hindi, yung iba hindi na sila yan kung anong kulay ng mundo, hindi nila nararating ko. Hindi nila nagagawa yung nagagawa ko ngayon. So, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos nga ganito ang binibigay sa akin. Ang halaga ng isang tao, hindi nasusukat sa kanyang kulay. Hindi man pantay-pantay ang biyayang ipinagkaloob sa atin sa timbangan ng Diyos. Kung sino ang kulang, siya ang nakahihigit. Dahil ang ipinagkait sa kanilang panlabas na kulay, ibinuhos naman sa kanilang busilak na kalooban.